You should also throw everything up. Tapos naulak ako na Echo, papuntang CR. Pero bakit ganon? Hindi na ako nasusuka. Oh well, ganito katibay siguro talaga ang pag-ibig ko kay Echo. Kahit anong pagkain, kaya kong kainin. Echo, labas naman tayo. Hindi pwede. Magpahinga ka lang. Naman wala ba talaga akong pwedeng gawin? Nakaupo lang ako dito sa dining area habang kumakain. Well, nag-order na lang kami ng pagkain. Tinapon na Echo ang kanyang niluto. Si Echo naman, nakaupo lang dun sa sofa. Nagbabasa naman. Bubu, sige na. Labas tayo. Okay lang naman ako Hindi pwede. Kanina ko pa siya pinapester. Hindi naman ako pinapayagan. Pagkatapos kong kumain, nag-toothbrush lang ako. Tapos umupo sa tabi ni Echo. Pupunta lang akong shop. Hindi ako mapapagod doon. Promise. Bawal. Sa mall na lang. No. Sa sinihan. Sa playground. Hindi pwede. Sa puso mo. Napatigil naman siya sa pagbabasa at napatingin sa akin. Tumawa ako. Pagkatingin niya sa akin, bakit ka tumatawa? His broke wrist. Tumawa ulit ako. Bakit nga? Tumigil na ako pagtawa. Wala lang. Trip ko lang. Nginitian ko siya ng malaki. Naman naboboard na kasi ako sa bahay. Huwag ka na nga tumawa. Baka mapagod ka. Pati ba pagtawa bawal na rin? Ano na lang ang gagawin ko? Okay lang naman talaga ako Echo Hinawakan ko ang right cheek ko. Hindi naman masakit. Ang sampal sa akin Promise. Okay na talaga ako. Yan ang nga ba sinasabi ko? Masakit ba? Ha? Echo, hindi naman talaga. Hinawakan niya ang right cheek ko. Tapos, hinaplos-haplos. Sabi ko na kasi, huwag tumawa. Ano, masakit pa ba? Nag-smile naman ako ng malaki. Huwag ka na nga rin ngumiti. Baka sumakit ang mukha mo. Actually, bubu. Pati yung kabila masakit. Ano? Hinawakan niya rin ang left cheek ko. Tapos hinaplos-haplos. Wow, mga dumubs ko talaga. Napakahusay. Tumawag na nga tayo ng doktor. Halawag na. Ano? Hindi naman kasi masyado masakit bubu Kumunot naman ang kanyang noo. Tapos tumingin sa akin. Sige bubu. Haplos-haplusin mo lang. Mawawala rin iyong sakit. Niloloko mo ba ako? Hala bubu. Bakit kita lolokohin? Hindi ko magagawa yun, no? Tinitigan naman niya ako habang nakakunot na naman ang noo. Nginitian ko siya. Pero biglang tumunog ang doorbell. Dito ka lang. Bubuksan ko yung pinto. Tumayo na si Echo. Okay. Ang asungot naman ng nag-doorbell. Nakaka-chancing na nga ako. Naman talaga. Kasi, Ange, sabi ko na nga ba ang asungot? Diyos, syempre, masaya ako. Andito si Angie. Nilapitan ko siya at niyakap. Hey, gorgeous. Kev, nayakapin ko rin sana si Kevin, kaya lang. Hinawakan man akong bigla nitong si Echo. Huwag kang masyadong gumalaw. Baka mapagod ka. Sabi sa akin ni Echo. Tapos pinaupo ako ulit. Nagtingin na naman kami ni Angie at Kevin at parang natatawa. Nagkwentuhan galore muna kami sa sala. Well, syempre, si Echo, tahimik lang. Tumatango lang kapag kinakausap. Kasi, let's prepare some juice. Hinila akong patayo ni Angie. Sure. Kaya lang tumayo rin si Echo. Hindi siya pwedeng mapagod. Ako na lang kukuha. Oh, come on, Echo. Hindi naman nakakapagod kumuha ng juice, no? Bigla na lamang akong hinigit ni Angie. Papuntang kitchen. Wala lang nagawa si Echo. Kaya idol ko to si Master Angie Okay lang mo maiwan si Echo kasama si Kevin. Hindi ba mag-aaway yun? Ano ka ba bakla? Okay lang yan. Good influence kaya ang babe ko sa asawa mo na masyado masungit. Binuksan ni Angie ang ref at kumuha ng pagkain. Tapos umupo doon sa kitchen counter.
Nag-start naman ako mag-prepare ng juice. Hoy, hindi masungit yun, no? Ang sweet kaya ng bubo ko. Ngumiti naman ako ng malaki at nag-dreamy face. Alam mo kasi, ang landi mo. Tinawagan pa naman ako ng nanay mo. Alalang-alala. Akala ko pa naman, naghihingalo ka na. Hay naku, Ange. Kilala mo naman si ma'am. May pagka-OA. Pero okay naman talaga ako eh. Huwag ka kasi masyado magmukhang mayaman. Kaya ka kinikidnap eh. Hala, wala naman akong ginagawa eh. Lumapit naman sa akin si Angie at pinsil ang cheeks ko. Ang cute pa talaga ng cheeks ko at gusto nilang pisilin. I'm glad you are fine, Tini Winnie. Nginitaan ko naman siya. Thanks, Ange. Ang drama mo ah. Ouch. Pinisil niya ng todo ang cheeks ko. Sige na. Ipasok mo na yan sa loob. Mamaya, pagalitan pa ako ng asawa mo dahil napagod ka dito. Di naman ako napapagod eh. Pero nilabas ko na ang juice. Mukhang seryoso ata ang pinag-uusapan nila. Well, seryoso. Kasi although nguminiti si Kev, si Echo todo nakikinig. Okay naman ata sila. Hi babe. Ano pinagkikwentuhan niyo ni Papa Echo? Si Ange, umupo sa tabi ni Kevin. Secret babe. Guys talk. Tumindat naman si Kevin. Wow, gaya-gaya lang kayo sa mga girls talk namin ni Cassie eh. Ngiting-ngiting sabi ni Angie. Bubu, okay ka lang? Tumabi naman ako kay Echo. Sabi ni Echo. Then, nag-iwas ang tingin. Bakit namumula na naman ang tenga nito? Tinignan ko naman sama si Kev. Ngumiti lang naman siya at shrug. Nagkwentuhan din muna kami. Actually, matagal kami nagkwentuhan. Si Angie at si Kev, ang ingay ng dalawang iyon. After some time, tinignan ko naman si Echo. Medyo nakakulot ang kanyang noo. Naiinis na siguro. Kanina pa may bisita. Di pa naman ito sanay kapag lagi may ibang tao. Pero na-appreciate ko naman na nandito pa rin siya. I mean, pwede naman siyang umalis. Pero sinasamahan pa rin ako. Babe, di ba may gagawin ka pa? Nag-stretch ng braso si Kev. Ako? Wala no? Hinila naman ni Kevin si Angie. Meron babe, may gagawin ka pa. Alis na tayo. Tinitigan naman siya ni Kevin. Umirap naman si Angie. O sige na nga, aalis na kami. Nakaka-istorbo naman ata kami dito. Tumayo na si Angie at Kevin. Uy, hindi naman Angie. Gusto niyo ba? Dito na rin kayo mag-dinner. Hapon na naman eh. Sure. Nag-fake cough sa Echo. Wag na babe. Kasi, uwi na kami. Bawal pa kasing pagod ang Diyosa, di ba? Umindat naman ito si Kevin. Sige, ingat kayo. Nagbeso kami ni Angie, tapos hinatid ko sila sa may pinto. Habang naglalakad sila palabas, nagbubulungan pa. Babe, dito muna tayo. Wala naman akong gagawin eh. Sabi ni Angie kay Kevin. Iwan na natin sila. Busy sila. Bulong naman ni Kevin. Kahit bulong, naririnig ko. Hindi yan. Wala namang gagawin yan si Cassie eh. Si Cassie wala. Yung lalaki meron. Kinausap ko na. Ano na naman kalokohan ang sinasabi mo dun, babe? Sinarada ni Echo ang pinto. You should rest. I'll wash the glasses. Hindi, Echo. Ako na lang maghuhugas. Ako na. Magpahinga ka na lang. Hindi naman nakakapagod yon. Hindi naman ako pagod eh. Nagpout tuloy ako. Kanina pa ako walang ginagawa. Tinitigan naman akong sandali ni Echo. Fine. Let's walk outside. After I wash the glasses. Talaga, Echo? Sige. Tamakbo naman akong kaagad papuntang taas para magpalit ng damit sa kwarto. Yes. Makakalabas ako ng bahay. Ayos to. Maya-maya pa, bumaba na ako. Tapos lumabas na kami ng bahay ni Echo. Palubog na ang araw, kaya medyo malamig na. Perfect mag-stroll around the neighborhood. Naglakad-lakad pa kami. Grabe ang sarap ng simoy ng hangin
Nililipad-lipad pa ng konti ang buhok ko. Tapos kasabi ko ba sa paglalakad si Echo, ang saya. Echo, thank you talaga ha. Buti pumayag kang lumabas tayo. Ang saya. Naglakad pa kami. Hindi talaga matanggal ang ngiti ko. Ang refreshing kasi ng outdoors. Kasi, may sasabihin ako sa'yo. Napatingin ako sa kanya. Wow, kinakabahan ba siya? Ano yun, Echo? Tumingin naman siyang sandali sa akin. Tapos nag-iwas ng tingin. Echo trailed off. I really. Kinakabahan ba tong si Echo? Ha? I really. Ginulo naman niya ng konti ang kanyang buhok. Hala, hindi pa rin tumitingin sa akin. Anong sabi mo, Bubu? I really. Hindi. Lumunok naman siya. I really. Napatingin naman siya sa akin. Natatawa na ako. Pinagtatawanan mo ba ako? Hala, hindi Bubu ah. Kinakagat ko ang dila ko. Pinipigil ang humiti ang sarili. Huwag kang tumawa. Hindi ko na talaga mapigilan. Natatawa na ako. Sinabing huwag, di ba? Tawa ulit. Nakakatawang talaga. Hindi ka ba titigil? Sorry. Pinigil ko na ang pagtawa. Ikaw kasi Bubu eh. Ano na naman? Yung tenga mo Bubu, namumula. Tapos, hindi ka pa makatingin sa akin. Tapos hindi mo pa masabi yung gusto mong sabihin. Tapos sunset pa ngayon. Ngumiti naman ako na may pang-asar. Kung hindi lang ikaw si Echo, iisipin ko, magko-confess ka sa akin eh. Bigla naman siyang tumigil sa paglalakad. Napatigil din tuloy ako. Then, tiningnan ako ng seryoso sa mata. Magko-confess ba talaga siya kanina? Tama ba ang hula ko? Hala naman, bakit parang bigla akong kinakabahan? Kasi, sabi niya sa seryosong boses, bakit Bubu? Ito na ba ang moment of truth? Mr. and Mrs. Tan, nice to see you around the neighborhood. Nasira na naman ang eye-to-eye namin ni Echo dahil napatingin kami bigla sa nagsalita. Madam Amelia Smith. Hello Cassie, long time no see. Ngumiti naman si Madam. Bakit ngayon pa na feeling ko magko-confess si Echo? Saka naman kami biglang magkakasalubong ni Mrs. Amelia Smith. Hi Mr. Adonis, sabi naman ng isang babae. Kumunot naman bigla ang kilay ni Echo. Wala na. Panira talaga sila ng moment. Nakipagkwentuhan pa kami ng konti sa kanila. Well actually, sila lamang ang nagsasalita, nakikingiti, at nakikita mo lamang kami ni Echo. Humingi na rin ako ng copy kay Madam ng rules and regulations sa subdivision. Di ba nga, pinagchismisan nila ako dati. Di na dapat maulit yon. Salamat naman, nakaalis na rin kami ni Echo. Ang hirap at na makawala kay Madam. Nakapangako nga agad kami ng donations para sa bagong project ng homeowner. Kumusta naman iyon? Echo, punta tayo doon. Tinuro ko ang clubhouse tapos tumakbo na akong papasok. Wala masyadong tao dito sa loob. Pumasok at tumayo naman si Echo sa may gitna. Ano bang ginagawa natin dito? Umuwi na nga tayo. Ha? Uuwi na kaagad. Wag muna Echo. Pumunta naman ako sa harap. Yun ko nasa ng stage si Mr. Adonis dati. Ladies and gentlemen, let's welcome our Mr. Adonis 2025. Nagboses MC pa ako niyan. Nag-cross arms naman si Echo habang pinapanood ako. Nangaasar ka ba? Hehe, hindi ah. Tapos rumampa ako kunwari. Ginaya ko ang lakad ng mga lalaki. Di ba Echo? Ganito yung lakad mo kaya ka nanalo. Namumula naman ang kanyang tenga. Ako'y talagang asarin ni Echo. Itigil mo na nga iyan. Tapos, paano nga ba yung talent mo Echo? Teka, nakalimutan ko eh. Iisipin ko muna. Paano nga ba yon? Basta diba, best talent ka.
Uuwi na ako. Tapos tumalikod na siya at naglakad na. Ang bilis talaga mapikon. Uy, sandali lang bubu. Ikaw naman, hindi ka na mabiro. Hinabol ko siya tapos hinawakan ko ang kanyang kamay. Napatigil tuloy siya sa paglalakad at napatingin sa akin. Alam mo, kung nasabihan lang ako ng maaga, ang talent pa dapat ay dancing. Kung sinabihan mo ako, hindi ako sasali. Hinigit ko naman ang kamay niya. Okay, practice na tayo. Nilagay ko ang right hand ko sa kanyang shoulder. Tapos sinaas ko ang left hand ko. This is what you call a ballroom dancing position. Umuwi na nga tayo. Hindi pa pwede, bubu. Sasayaw pa tayo. Ayoko. Hindi ka ba marunong? Don't worry. Sabayan mo lang ako. Then, ginalaw-galaw ko ang paa ko. Paano nga ba ulit mag-waltz? Parang ganito. Yung step nun. Di ko masyado matandaan. Marunong daw. Marunong talaga ako, bubu. Medyo nakalimutan ko lang. Alam ko. Ganito lang yon. Tapos, bigla akong inikot-ikot na Echo. Tapos, sinayaw-sayaw niya ako. Ang galing mo pala magsayaw, bubu. Namumula naman ang kanyang tenga. Sinayaw-sayaw niya pa ako. Tapos, inikot-ikot. Ang saya naman. Fast learner ka talaga, bubu. Ang galing ko magturo kung paano sumayaw, no? It's okay, bubu. No need to thank me. Ninitaan ko naman siya. At sinayaw-sayaw niya pa ako. Wow. Kahit hindi ko maalaala ang steps, parang nililipad lamang ang mga paa ko. Ang galing kasi talaga ni Echo eh. Hanggang sa... Sorry. Natapakan ko yung paa mo. Sorry, Echo. Napatigil tuloy kami sa pagsasayaw. Ngayon mo lang napansin. Kanina pa kaya? Ha? Talaga? Sorry talaga. Masakit na ba yung paa mo? Kanina ko pa ba naaapakan? Nakatungo naman ako dahil tinitingnan ko ang kanyang paa. Ano? Pupunta na ba tayo ng hospital? Masakit ba ng super duper, bubu? Hala naman. Bakit kasi ako nagmamarunong sumayaw eh? Hindi naman talaga. Ito talaga si Echo. Pinitik naman ang aking noo. Napahawak tuloy ako sa aking noo. Stop always worrying about me. Sabi ni Echo. Pero kasi, bigla naman niyang hinawakan ng baywang ko. Napalagay tuloy ang mga kamay ko sa kanyang balikat. Let's just dance slowly. Hala. Ang lapit naman namin ni Echo ng bonggang-bongga. Sumasayaw-sayaw lang kami ng dahan-dahan. Naks, parang prom lang ah. Wala nga lang tugtog. Bubu, okay na ba yung paa mo? Pwede naman kasi tayong pumunta ng hospital. Pinalupot niya ang arms niya sa bewang ko. Napalapit tuloy ako sa kanya. Hala naman, magkayakap na kami. Pero gumagalaw-galaw pa rin kami. Parang sumasayo na magkayakap lang. Basta ang lapit namin. As in, nararamdaman ko ang mabilis sa tibok ng kanyang puso. Or puso ko ba yun? I'm sorry. Bulong niya. Kasalanan ko naman, natapakan kita. Hinigpitan niya ang yakap sa akin. For everything. I'm sorry for everything. Bakit ba siya nagsasorry? Kasalanan ko naman talaga. Basta hindi ako makapag-isip. Nararamdaman ko kasi ang kanyang hininga sa aking leeg kapag nagsasalita siya. Hindi ko pinirmahan yung dokumento. Buti, dumating kaagad ang mga pulis. Basta hindi ako titigil hanggat hindi sila napapakulong. Papakulong ko silang lahat. Bulong na naman ni Echo. Nakikiliti na talaga ang leeg ko. Kasi, seryoso to. Wala ka namang kasalanan, bubu eh. Pinulupot ko rin ang arms ko sa kanyang leeg. Tapos sinigpitan ko rin ang yakap ko sa kanya. Ito talaga, seryosong paglalandi na. Sinasakal mo ba ako? Ha, hindi ah. Medyo niluwagan ko naman ang hawak ko. Baka din na siya makahinga. Nagyakapan muna kami doon then after some time, naglakad na kami pabalik sa bahay. Gabi na kasi kaya madilim na. Ito namang si Echo. Ang bilis maglakad. Nangunguna. Ano na naman problema nito? Kaya na kumakayakap sa akin
parang dikya. Tapos ngayon, ang bilis maglakad. Naiiwan tuloy ako. Uy, Echo, wait lang. Ang bilis pa rin niya maglakad. Naiihi na ba to? Sinusundan ko pa rin siya sa kanyang likod. Oy, di ba? Bawal ako mapagod. Napatigil siya sa paglalakad. Tumakbo naman akong palapit sa kanya. Hay, grabe bubu. Bakit ang bilis mo maglakad? Kasi, hala bakit naman? Ang seryoso na naman ng boses niya. May problema ba? Nakatalikod pa rin kasi siya sa akin. Hindi ko makita ang kanyang mukha. Sinasagot na kita. Ha? Teka, ano daw? Tama bang narinig ko? Bigla naman siyang humarap sa akin. Namumula ang tenga. Oo na. Tayo na. Ha? Is he saying what I think he's saying? Diyos, ang gulo lang. Nag-cross arms naman siya. Bakit hindi mo ko hinintay, Echo? Malis lang naman ako para humingi ng tulong. Dapat hinintay mo ako. Tsaka, magko-confess pa ako sa'yo, di ba? Unutan mo pa ang pagkakasabi niya. Pero teka. Yan ba sinasabi ko kay Lolo Erning na narinig ni Echo? Sasabihin ko pa na mahal kita eh. Tatanungin pa kita kung pwede kita maging boyfriend. Tinakpan ko ang bibig ni Echo. Hala naman, yan yung mga sinabi ko. Bakit memorize niya kaagad? Nakakahiya. Bubo naman eh. Hindi kasi dapat ganon yung confession ko. Hindi mo naman kasi dapat yung narinig eh. Di ba akala ko nga, patay ka na. Tinanggal naman ni Echo ang kamay ko sa kanyang bibig. Pero hindi pa rin ako binibitawan. Tapos, bigla siya nag-smile. Minsan lamang siya mag-smile ang ganito. Yung makalaglag panty pa ng smile. Be my girl kasi. Yan ang narinig ko sinabi niya bago ako nahimatay. Nahimatay dahil sa sobrang saya. Hala, for the first time in my life, my boyfriend na ata ako.